Ang Feebox kasi, meron silang the big one eh. Sa Pag-asa ba, meron ba tayong kinoconsider na ganitong pinaghahandaan? Na ganun Wala din tayo isang konsepto? single event na sinasabing the big one. Kasi when we refer to the big one, kung hindi pa ako nagkakamali, it usually refers to Sa lindol. napakalakas na lindol Lindol, sa isang lugar. Kasi for example, sa Metro Manila. No? In terms of sa Weather. weather naman kasi and climate, kahit hindi po super typhoon, kasi yun na lang gawin nating sukatan, no? Super typhoon ang pinakamalakas na bagyo na classification. Tropical depression ang pinakamahinang classification. Regardless of classification, pwedeng magdulot ng almost same impact. Paano yun? Halimbawa, yung in terms of pag-ulan, ang pag-usapan natin, no? Kung ang tropical depression ay huminto, hindi kumilos sa isang lugar na malapit po sa isang isla, yung ulan pabalik-balik sa islang yun. Diba? So, yung dami ng ulan na binuhos ng tropical depression na halos naging stationary, yung epekto ng ulan na binuhos nito na paulit-ulit na babagsak sa isla yun, pwedeng maging equivalent ng isang malakas na bagyo na tumawid lang sa isla na yun. So, regardless of intensity, ang lagi nating ina-emphasize is dapat paghandaan po natin. Paghanda natin yung worst case scenario. Kahit tropical depression lamang po yan, dapat paghandaan po natin. At least mangyari man yung scenario, handa tayo. Hindi mangyari scenario, handa pa rin tayo. Tama, kasi Sir Chris, parang ang mindset ng mga kababayan natin, pagka super typhoon lang or malalakas sa bagyo lang, doon lang nagiging, parang, alam mo yun, parang nagiging paranoid na maganda tayo. Yun nga po. Kaya nga binanggit ko kanina, no, isang tropical depression. Nakalimutan ko lang, but there was one time, nagkaroon ng isang tropical depression which remained almost stationary malapit sa Eastern Visayas. Grabe ang ulan na ibinuhos nito. Ibig sabihin stationary, halos hindi kumilos. Yung ulan pabalik-balik sa isang lugar. Imagine niyo yung ulan na ibabagsak nun, yung baha na idudulot nun, at saka yung landslide. Pag nababad ng lupa sa ulan, mga lupa ng kabundukan, pag nababad sa ulan, kahit mahina lamang yan, kung ilang araw nababad sa ulan, lalambot yan. Pwedeng maging sanhi ng mga landslide. Yun yung computation yung Sir Chris ng yung ulan dapat na pang isang buwan, isang araw lang binuhos. Pwedeng mangyari yun, no? Yung normal na ulan na matatanggap sa isang buwan, pwedeng mangyari lamang na ibuhos yan ng isang weather system sa isang araw. Kaya dapat, lagi tayong nagmo-monitor sa mga babala, anunsyo ng Pag-asa, lalong-lalo pag may paparating pong bagyo. Sa experience nyo po, anong bagyo ang talagang sabihin nyo, na-stress ako sa monitoring na to sa bagyong ito? Marami actually. Marami na. Nung 2024, yung 6 na sunod-sunod na bagyo, na during the last quarter of 2024, ako yung officer in charge ng Weather Division noon. So halos talagang wala na tayong pahinga na sunod-sunod eh. In the span of 1 month, mid-October up to mid-November, 6 na bagyo. Ang minonitor natin, kabilat-kabila yung meeting natin with the NDRRMC, kabilat-kabila yung anunsyo natin, pagpapublic natin, press conference, press briefing, pagsagot natin ng tawag ng mga kababayan natin, private and organizations, including also iba't ibang sektor para lang may address kung ano man yung katanungan nila with regards sa mga paparating na bagyo. I think 2025 isa sa 2024 pala yun, yung 6 na sunod-sunod na bagyo. Isa sa yun nga, sabi natin na-stress ka talaga sa trabaho because 6 na bagyo in a span of 1 month. Buti hindi ka nag-isip na change ka rin na ako. Well, tinagal natin sa trabaho, di ba? Kumbaga, inisip na lang natin na yung trabaho natin ay malaking bagay para sa ikaliligtas nating mga kababayan. Lalo na kapag panahon nga ng bagyuhan. And it kind of gives you self-satisfaction, self-fulfillment. Lalo na kapag yung ginawa mong trabaho at yung resulta is talagang nagbigay ng positive. For example, yung damages, hindi na maiwasan yan eh. Di ba? Pero halimbawa, na-reduce yung loss of lives, minimal damages. Kung wala ngang loss of life, mas maganda, sir. Di ba? Parang mas masasabi sa sarili mo, I've done my job. I've been very effective along with the other partner agencies, even with the media, in disseminating information na para sa safety ng general public. Satisfying personally. Nung time ng Yolanda, Sir Chris, nasaan kayo ngayon noon sa Pag-asa? Yun din, isa pang memorable yun. Kasi during the time of Yolanda, that was the first time na nagpalabas kami ng forecast track na yung bagyo nasa labas pa po ng PAR. And I was at Camp Aguinaldo
pinapanood namin yung nilaunch na infomercial ng NDRMC during that time. For your information, sir, nagkaroon ng infomercial during that time na paghahanda sa bagyo, sa pagbaha. And I was included dun sa infomercial na yon. Supposed to be that papalabas sa mga movie houses yun. Then after the launching, pinatawag kami sa sa operation center to brief our partner agencies with regards to the paparating na Yolanda. So that was the first time talaga na nag-issue ang Pag-asa internally ng forecast track kahit nasa labas pa Nasa ng labas PAR. Kasi during that time, ang practice natin, mag-issue tayo ng forecast track once pumasok ng sa PAR. PAR. Pero because nakita natin yung gravity ng situation, yung projection na posibleng mag-super typhoon nga si Yolanda and inflict damages and mga maapekto ng grabe yung mga babae natin, lalong-lalo sa Visayas area, central part of the country. Yun. Naglabas kami information, briefing, press conference, hanggang sa continuous monitoring issue once. Tapos hindi tayo uwi hanggang hindi nagla-landfall. Pag tumatawid, andito rin tayo, kailangan. Kasi minomonitor din natin Ina-update po din po natin yung mga anunsyo natin, mga babala natin para may disseminate sa mga partner agencies to the general public as well to provide them the latest information. So isa rin po yun sa medyo, sabi nating memorable na experience ko sa forecaster during the last 20 years.